Sa panimula ng ating episode 7 ay makikita si Shizuka na nasa isang tabi. Habang inaalala ang pagkabata habang pinagsasabihan siya ng kanyang ama na itapon ang kanyang aso na napulot sa kalsada dahil magiging sabagal lang daw ito sa kanyang mga prioridad at binalaan pa ito na magiging kagaya siya ng aso kung hindi siya makikinig sa kanyang mga payo. Nakita niya ito sa daan habang naglalakad siya pauwi. Naawa ito sa nakita at sa kabaitan ng bata ay inuwi niya ito para maalagaan. Balik sa kasalukuyan pinakita si Kesugi na nagsasaya na umiinom kasama ang mga baseball players at sinabi pa nito na mag-enjoy sila sa araw na ito pa welcome party para kay Akira habang ang ating bida at mga trabahador ay pagod na pagod sa kanilang trabaho. Pinagalitan pa siya nang sumable siya sa kanyang trabaho, sinigawan naman ng boss ang matandang babae dahil gusto niya daw ay batang babae ang nagsisilbi sa kanya at ayaw niya sa kanya. Tinawag nito si Shizuka para pagsilbihan siya, umupo ito sa tabi niya. Matapos ay pinainom ito habang tinitingnan ng may mali siya ang dalaga, nagpapakita ng interes ang boss sa dalaga, tinawag si Tendo at inutusan na bigyan pa siya ng alak dahil naubusan na siya, at nang mapansin na wala pala itong laman ay binasag ang bote sa harapan niya at nagsimula itong sermonan. Isinambat na naman ito ang lahat ng tulong sa kanya at sinabi pa na wala siya ibang gagawin kundi sumunod sa kanya. Dito ay naalala na naman ni Shizuka ang pagkabata na ang kanyang ama pala ay isang successful businessman mula pagkabinata na nagpunta sa States para i-operate ang isang malaking kumpanya doon at maging ang Amerika ay kinatatakutan siya. Kaya bilang anak niya ay dapat kalkulado at perpekto ang lahat ng gagawin. Dito pala niya nakuha ang habit niya na dapat ay kalkulado ang mga bagay-bagay at inuuna ang mga kailangan kaysa sa personal na kagustuhan kahit pa hindi siya masaya sa ginagawa. At mula pa ng pagkabata ay minamando ng ama ang buhay niya at sinasabing ang kailangan sa buhay ay manalo at magtagumpay. At para magawa ito ay kailangan na sundin ang lahat ng sasabihin ng ama. Tinago niya pala sa atek ang alagang aso para hindi makita ng ama. Pinangalanan niya itong Ru. At sa palagay na may sakit ito, nag-research pa ito kung papaano ang dapat gawin, natuwa siya sa resulta pagkatapos. At nang magising ito ay masayang-masaya siya dahil nakita niyang masigla na ang nasabing alaga. Maiyak-iyak pa ito sa sobrang saya. Nagpaalam ito sa ama na gusto niyang maging isang doktor. Tinutulan ito sabay sabing wala siyang mapapala sa propesyon na iyon at mataas din ang risk na makasuhan ng mga doktor. At katulad sa mga lawyers ay gagamitin lang din sila ng mga taong katulad nila na nasa taas. At laking gulat din ito nang sinabi sa kanya na inalis na ang lahat ng bagay na nasa atek. Isinambat pa sa kanya na kanino ba lahat galing ang mga gamit at tinatamasa niyang karangyaan ngayon. Kaya't nararapat niyang gawin at tumahimik na lang at sundin ang ama. Habang lumalaki siya ay patuloy ang pagkukontrol sa kanyang buhay. Maging ang pakikipag-date sa lalaking gusto ay tinutulan. Dito ay nagsimula na siyang mainis sa ginagawa ng ama ngunit alam niya sa sarili na hindi niya pa kayang mag-survive sa gulang niya ngayon at kailangan niyang sundin ang ama. Balik sa kasalukuyan hinaharas na naman ng boss si Akira. Sinabihan pa siya niya na kailangan dagdagan ang araw ng trabaho pambayad sa nasira niyang pagkain. Sumagot pa ito na ang usapan ay hanggang ngayon araw na lang sila at nagsimula ng kabahan ng ating bida. Galit na sinabi ng boss na alam niya ba kung magkano ang nasira niyang pagkain. Natural hindi dahil bobo daw siya, mabagal at walang alam gawin kundi manyera, at kulang pa ang buong buhay niya na pagtatrabaho doon para makabayad, at tuluyan nang nawala sa sarili ang ating bida, at biglang kinomofort ito at sinabing gusto niya ang katangian niyang ito at kaya mahigpit ito sa kanya ay naniniwala siya sa kanyang abilidad sabay aya dito na magstay kasama siya. Tinanong pa nito ano ba ang mapapala niya sa paglabas doon, habang nakatingin sa mga zombies, sinabing napakamapanganib. Hindi mo alam saan ka matutulog o saan at anong kakainin mo. Mahirap mag-isip sa sitwasyon na yun kaya si Kesugi na daw bahala sa kanya at ang gagawin na lang niya ay sumunod. Isang tabi ang kagustuhan at gawin lang ang kinakailangan habang nakikinig lang sa tabi si Shizuka at naaalala ang parehong sinabi sa kanya ng ama ginawang halimbawa ang mga mahihirap sa kalsada na nadadaanan. At para magtagumpay sa buhay ay kailangan sumunod lang siya sa kanya. At siya din ang makikinabang na sa isip-isip naman ito ay alam niyang ginagamit lang siya. Sa labas naman ay naghahakot na sila ng mga kakailanganin nila. Sinabi ng maliit na lalaki na napansin niya na hindi tumutulong si Kesugi sa kanila. Tinutulan naman ito ng kasama at ipinasara na ang truck na hindi namalaya na may zombie pala sa loob. Pagpasok sa kwarto ay nag-iisip lang ang dalaga habang mahimbing naman ang tulog ni Kencho. Sa pagtayo ni Shizuka ay nasagi ang bag ni Akira at nakita ang listahan niya. Binasa niya ito at natuwa sa nakita at bigla niyang dinagdagan ang nakasulat.
Sa kabilang eksena naman ay humihingi ng paumanhin si Kencho kay Akira sa nangyari dahil sa kanya ay nahirapan ang kaibigan habang sinasabi ni Shizuka na dito na daw nagtatapos ang kanilang usapan na magtatrabaho sila sa kanya sa loob ng 2 araw. Laking gulat na lamang ni Kencho nang sabihin ni Akira sa kanila na gusto niyang magpaiwan at magtrabaho na lang sa pangangalaga ng kanyang boss, dahil naniwala ito sa sinabi niya na hindi siya mabubuhay sa labas ng walang supervision ni Kesugi. Sinubukan pa rin na kumbinsihin ito ng kaibigan ngunit wala siya sa tamang katinoan. Niyaya naman agad ni Shizuka si Kencho para umalis, sumabat pa ang boss at sinabing gusto ni Akira ang trabaho niya sa kanyang kumpanya. Ikinagalit ng dalaga ang narinig ng sabihin ni Akira na kailangan niyang bayaran ang kabutihang ginawa sa kanya habang naiisip niya ang pagdidikta sa kanya ng ama. Isiniwalat niya na ang tunay na pakay sa kanya ng boss ay ang gamitin at manipulahin siya. Gusto niyang kalimutan ni Akira ang lahat ng mga bagay na gusto niya maging ang sarili niya para sumunod siya sa lahat ng gusto niya. Inamin din niya na katulad siya dati ng sitwasyon na meron ngayon si Akira ngunit tinulungan niya ito na buksan ang kanyang kaisipan at hindi na niya papayagan na may magdikta ulit sa kanyang buhay. Habang nakikinig ang lahat at mukhang natauhan sa mga sinasabi niya, idinagdag pa nito na sa sitwasyon nila ngayon ay walang tamang sagot kung mananatili ba sila doon o gawin ang gusto at mabuhay ng malaya at ang tanging gusto niya lang ngayon ay kung mawala sa nakakadiring lugar na iyon na pinamumunuan ni Kesugi. Kinabahan ang boss sa sinabi ng dalaga at sinabing sakit sa ulo talaga ang mga babae habang si Kencho naman ay masayang-masaya sa narinig. Kinausap niya si Akira at sinabi sa kanya na hindi siya isang makina, tao pa rin siya at hindi zombie. Kaya ano ba talaga ang gusto niyang gawin ngayon? Sabay balik ang listahan sa kanya. Tahimik lang siya at binuksan ang notebook. Nakita na may nadagdag sa listahan, kinuha ito ng boss at tinapon at nang tatapakan ito ay pumasok sa alaala niya ang mga na-achieve na goals. Nag-flashback sa kanya ang mga masasayang nagawa niya. Prinotektahan niya ang notebook. Tumayo siya at nagpaalam sa boss at sinabing ayaw na niya itong makita ulit. Ikinatuwa ito ni Shizuka. Sinumbat niya ulit ang mga ginawa sa kanya habang nakatulala ang mga kasamahan ngunit patuloy lang si Akira sa paghingi ng paumanhin. Binalaan siya na pagsisisihan niya ito at siguradong magiging pagkain siya ng mga zombie paglabas doon, sumagot siya na ayos lang yan kaysa magtrabaho siya na parang zombie at hindi niya magagawa ang mga bagay na gusto niya sabay ginuhitan ang nilista ni Shizuka. Naputol ang usapan sa pagdating ng truck na masayang sinabi na marami silang nakuha habang nakatingin ang lahat. Pagbukas ay sinunggaban ito ng zombie sa loob. Sinabihan sila ni Kesugi na kumalma ngunit natataranta na ang lahat at nagsipag takbuhan. Sa pagkatakot ng driver ay kumari pa ito ng takbo at bumangga sa isang truck dahilan para makawala ang mga trabahador na zombies. Mabilis naman na nakasampa ang ating mga bida habang nagkakagulo na at marami na ang nabiktima. Nakita ni Akira na umiiyak na at nagmamakaawa na tulungan si Kesugi habang hinahabol na ito ng mga zombies. Nag-isip siya ng paraan para mailigtas pa din ito. Tinawag niya ang delivery team para sa tulong at ibinahagi ang ideya. Habang hinahabol ay nadapa siya ngunit binangga ni Akira ang mga zombies. Tinawag si Kesugi para sumampa sa sasakyan. Sinabi ni Kencho na akala niya ay wala na siyang pakialam dito. Sumagot ang ating bida na habang may nakikita siya sa harapan niya na kakainin ng zombie at wala siyang gagawin ay wala sa bucket list niya. At matagumpay na naiangat niya si Kusuji. Mabilis na lumapit ang delivery team at pinaikutan ang mga zombies na nakabukas ang tangke ng gas, sinindihan ang luces at inaya si Kesugi na tumalon, kahit tumatanggi ito ay diretso pa rin sa pagbibilang. Pagtalon ay hinagis ni Akira ang hawak at boom, sumabog ang mga ito at walang natira. Masayang sinalubong siya ng mga kasama, lumapit ito at kinausap si Shizuka. Sinabi ng dalaga na lagi na lang siyang nakakagawa ng mga kakaibang bagay na inakala ni Akira na papuri at nagtawanan na lang ang dalawa. Biglang pumunta si Kesugi at iniyabang na ganun ang inaasahan niya sa kanyang tauhan. Sumabat ang isa na sinabing ayaw na niyang magtrabaho sa kanya dahil sila lahat ang gumagawa habang siya ay nakaupo lang, at nagdesisyon sila na tumiwalag na sa kanila. Nagsabi din ng iba na sobra na ang ginawa nila kaya bayad na sila. Umalis na ang lahat at iniwan na umiiyak si Kesugi. Habang nasa biyahe ay ikinwento ni Akira na hindi niya alam ang nangyari dahil Nova Blanco ito kapag kaharap na ang boss. Sinabi din na baka wala talagang tamang trabaho para sa kanya. Sinabi naman ni Shizuka na walang problema at hindi kailangan magmadali dahil laging may mga bagong trabaho na nadidiskubre ngayon katulad ng mga vloggers, athletes at drone pilot, at hindi pa alam kung ano pa ang pwedeng maging open na trabaho sa hinaharap. At sa ngayon ay i-enjoy niya lang ang buhay at gawin ang mga bagay na gusto niya at baka dumating ang araw ay maging isang uri ito ng trabaho na siya lang ang makakagawa. At dito nagtatapos ang episode 7 ng ating kwento. Sana ay nag-enjoy kayo. Kita-kits ulit sa episode 8.
Huwag ding kalimutan i-like ang video at mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga bagong videos. Maraming salamat.